Main ka masay man iyo tibukan, siyak si Malik, iyahay Italy. Siyak na. Neling si kinabuhi ko gumikan ni Sap Kiruji na ko nagtarong kanak o atiman sa mga bata. Mga bata ko, grabe paglisod ko. Diba, nagatipa ko kung si mga bata ko nililiutan ko. Sorry atang ko, si Ruji at Manila, wala papadaya ka namin. No ko, isin ato na isugot ko. Iyan ang kasulpato kapag inahanglanan si mga bata ko. Ruji, siguro at Manila, wala ka responsibility mga bata, no? Agad kami titibog tipad. Migiling at Ruji, wala yain pangarap ko si mga bata ko. Gusto ko to pa makatapos o pa maka-eskwela. Nugat ilay no kanak, aber ikaw, payguwa ka bata, no? Ultimo gani ko rin, ti. Kung kagani o kalibog tayangkan, pati bogas. Ruji, kung nagkailing si kinabuhi ko. Sa basik sigot ko sin ato, so nakita ko skan dito. Responsibility si mga bata ta. Mula sa social hall, ilang metro lang ang layo ng bagong tinitirahan ni Malik. Magandang araw po. Ako po si John Consulta po sa Eyewitness. Po si Marlene. Opo, salamat po sa oras po niyo ha. Sige po ma'am, dito po tayo. Ayan. Ayan. Sino po siya? Paano? Siya po sir, ang bago ko kinasama ngayon. Siya, si Tatay Melanio. Hello po, nanay. Sir, ako po si John Consulta po. Kayo po Ikinuwento ni Malik sa akin kung paano nabuo ang nauna niyang relasyon kay Rogie. Ayon sa kanya, labag daw ito sa kanyang kalooban. Hindi kayo talaga magnobyo at nobya nung umpisa. Okay. Tapos, ang tribo, kung makatulog sa isang bahay, ang lalaki o babae, kahit hindi na nangyari, ibigay ka talaga. Oo. Kahit wala po, hindi pa kayo pinangasawa. Oo, ibigay talaga kapag iba na ngayon eh. Nung panahon na yon, nung binigay po kayo kay Rogie, sir, ma'am, ano pong naramdaman nyo ng mga panahon na yun? Masakit kasi hindi kusang loob ba. Masasabi raw ni Malik na umpisa pa lang, marupok na ang pundasyon ng kanilang pagsasama ni Rogie. Tumutulo ba kayo nung pinamimigay na kayo kay Rogie? Sinubukan nyo bang humindi? O paano nyo sinabi? Sinabihan ko yung kapatid ko na babae na, ate, pwede, bago mo ako ibigay, magpa-medical muna ako. Kasi hindi ko siya mahal, hindi ko siya type. Ayon kay Malik, mula pa lang sa simula, ay hindi na niya ginusto ang kasal kay Rogie. Isang desisyong hindi niya pinili. Ngunit kinailangan niyang panindigan. Actually, wala akong noon, hindi ko pa siya inibig ba? Hindi mo siya mahal? Oo, hindi ko pa siya mahal. Nagmahal ako sa kanya nanganak na kami, may anak na kami. Sa umpisa, sinubukan niyang ayusin ang kanilang pagsasama. Ngunit matapos ipanganak ang kanilang ikatlong anak, nagbago raw ang lahat. Doon man po ikaw, kung tarong ka panayukos, o guliyan ko si Kuna so tarong ka. So, nakita ko, gali ka patling, uli ka rin sa mga bata, takeat, intawat sa mga bata, no, wada inoy, wada atiman. Kaya pa ka nabasa ko doon sa, nasi ka mapigiling ta, like, patusan ka na nabaw. Sa basunod ko ng kitbata, so, tarong ka uto ko, pinakayukos na migagi ka na, dasundayo. Klaro ako si Kuna, dasundayo. Sa basunod ko dasundayo, so, wala sa lakong si Kanis nakasala, may gihod ka sundayo. May kanis kanit, si Malay ko, wala sa lak, seksi nakasala. Pag-ois ko niya, no, sa basunod kailing si kinabuhi ko, si gumikat kapag dayaro ka namin, si nausab ka. Nausab ka pag dayaro ka namin. Pila nga na sobrang 5 pesos. Sikang kapag kabuhin sa mga bata. Si Kanji number 1, may ganun at si Yugos gumikan to ka nakita ko si Kanji. No responsable si mga bata ko. Saknay si Kanji nung andap sa mga bata ko pagpa-eskwela. Kunanay. Ug tubagon ko diya kandin og yung ato panagbugay kanding. Andi atog binugoy do susa inay ko how kan anak kong how kan mo bata di direct kun tibo susa mo bata. Panagbugoy kandin sunugoy nataga amang to. Igsugal ka kan igbugay ko kandin. Oh. No kay ni igbugoy ko man kano sugaron masikan din. Okay, so puntoon na Edo. Sa gitna ng pagbabatuhan ng mga paratang, binigyan ng mga dato ng pagkakataong makapagpaliwanag si Melanio. Namun si Pado, lokay ko ito asundin.
So, wala itong gilirat kinabuhi din, wala itong babagdat, tunawala din ko, meron ipaabot ko kanding. Ito ba may kanding? So, wala doon. Wala doon, babagdat kinabuhi ko. So, umalino ko lang yun. Musugot ako ko na, Sa tinurang ito ni Milanyo, agad na sumagot ang isang manigaon sa panig ni Rogie. hunatad lang mo paduotong kanon ako na ta. Kung hinasa kanon man, di siya. Musugot ako ko na, so nakaseka, wala to niyain solusyon. Sunod, ilingon ta to makasala ka man, nataga ka man to si Malik na meron tag-iya, pero di man niya ba si tag-iya, bisan pa misugot ikaw si Malik so manikong ka doon, meron ng prinsipyo no, so meron man tag-iya, giligat kung gawa ikaw, so may tag-iya, ang pangkasado pa diyang boys ka, delikado ba kang kasado, pagkanak doon siya doon, para kahusgahan, so si Rogie na migdoot man to ang ginawahan, yan na importante kung tongkan. So ilan man amunuhan sa nailogan naman si Rogie, itilogan ng kasawa, authorized man og usado si Rogie. Kanda importante kung ton, wadat o niya solusyon. So buo ko na kang botangon si Rogie para o gawi kang problema. Kanda ka tinuod. O, kanda o. Wada diyan. Sa huli, nagkasundo ang magkabilang panig sa danyos na kailangang ibigay kay Rogie. No, nakita no kanin no kayo na alilong si kanin para no kasi ng pagdepensa, paghugat sa kanong panahon na totoo no kasi ni Miguel. Tamat buwa. Atong buwa. So, impisan na buwan pati apit. Upigit niya uyakaan. Kakan ko no. Siya tabakon. Uyakaan. Pera na nagkakahalaga ng 150,000 pesos at isang baboy ang kapalit para tuluyang mapawalang bisa ang kanilang kasalan ayon sa batas ng tribo. Subalit may isa pang tradisyon ang kinakailangang gawin upang mapawi umano ang galit ni Rogie. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi nyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.